kaligtasan mo sa Alerto 24. Ang mga police report at iba pang mahalagang balita ay hahati ng ating kapusong si Jiggy Manicad. Jiggy. Salamat, Mel. Nasa pangangalaga na ngayon ng PNP ang tinderang ginahasa umano ng isang pulis Maynila. At kasabay ng pangakong maarestong pulis na sospek, binigyan na rin ng biktima ng bagong kariton para may pagkakitaan. Narito ang aking exclusive report. Sa loob ng Camp Bagong Diwa, binubuo ang bagong kariton ni Joseph. Si Joseph hindi niya tunay na pangalan. Ang asawa ni Vanessa, ang tinderang ni-rape umano ng Pulis Maynila na si PO3 Antonio Bautista. Ang bagong kariton at konting kapital sa negosyong ilan sa mga kailingan ni Joseph kay NCRPO Chief Nicanor Bartolome. Matapos mailipat ang kustodiya ng mag-asawa sa Camp Bagong Diwa para na rin sa kanilang kaligtasan. Sabi ni Vanessa, kung dati-rati takot sila sa bawat kilos nila matapos pumutok ang balita, ngayon ay palagay na raw ang loob nila sa kampo. Ay malayo-layo na rin kaysa doon doon din nangyari. Tapos dito rin, doon din naka-stay na parang ano rin po. Nagpasalamat po ako kay Sir Bartolome na binigyan po kami nila ng kariton tapos pampunan po. Yun, malaki po magpapasalamat ko na meron pala mga tao na handang tumulong po sa amin. Sa harap ng tila bagong buhay na ibinigay ng mismong kabaro ng akusado sa biktima, nangako rin silang hindi titigilan ang manhunt laban kay Bautista. Ayon kay Bartolome, sa laki ng kasalanan ni Bautista sa PNP at mismong taong bayan, sisiguruhin daw nilang hindi magtatagal at mahuhuli din ang pulis. Kinakailangan talaga makuha namin itong si PO3 Bautista upang sa ganon ay makatulong sa paglinis noong imahe na nadungisan niya. At saka pagkakataon din niya yon upang i-present ang kanyang sarili. Gigil din na makuha ng mga kasama niya sa MPD sa Bautista, lalo na si Manila Mayor Alfredo Lim. Sa isang sulat sa kanyang mga tauhan, ipinag-utos ni Lim ang agarang pag-aresto kay Bautista. May mga tracker team na rin ang inutusan ni MPD General Assignment Section Chief Inspector Mar Reyes para alamin ang kinaroroonan ni Bautista. At mas makabubuti raw na sumuko na lamang ito para maayos na ang kanyang problema. Kung ganyan naman kasi kagimbal-gimbal na ginawa niyang kasalanan, mas maganda na na kami na maglilinis sa sarili namin. Bakit? Imbes na ganyan, para kang ikaw na ngayon ang kriminal, harapin mo bilang isang pulis. Lahat naman yan may katapusan. Jiggy Manicad, Tutok, 24 oras. Nauwi sa bulan ng pagtugis sa mag-live-in partner na nang hold up at tumangay raw sa isang taxi sa Quezon City. Walang kawala mga sospek lalo na sa taong bayan. Si Oscar Oida, naka-alerto, 24. Ito mga atikamong habulan na kuna ng GMA News sa may Mandavid Street by sa Quezon City. Alas 2:30 na madaling araw. Mga pulis at taong bayan, tinutugis ang isang lalaki at isang babae na umunoy nangarnap ng isang taxi. Ilang minuto pa lang daw nakalilipas nang sumuot sa kalyeng ito ang mga nasabing suspect. Ilang sandali pa, natagpuan na ang tinangay na taxi, nakabalandra sa daan at iniwang bukas ang ilaw at makina. Suspetsa ng mga pulis, nasa paligid lang ang mga suspect. Halatang ingat na ingat ang mga pulis habang sinusuyod ang bawat sulok. Ayon kasi sa biktimang taxi driver, armado raw ng baril ang mga suspect. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, natuntun na ang mga suspect. Hindi naman napumalag ang mga ito at bagamat hawak na ng mga pulis ay hindi pa rin nakaligtas sa galit ng taong bayan. Dahong alas 2 na madaling araw nang hold upin ng mga suspect ang taxi driver na si Jojo Villar. Mahalas lang nila at napadaan sila sa lugar kung saan may nire-responde ang aksidente ang mga pulis. Nagkaroon tuloy ng lakas ng loob ang taxi driver na lumundag palabas. Nagaw ko yung yung inawakan ko yung baril Bahala na. Yung lalaki noon binangga doon sa poste. Ito.
Yun, nakatakbo na ako kasi nakalaka ko doon eh. Tapos tumakbot, sumibat to. Sumibat yung dalawa. Kinilala ng Station 3 ng QCPD ang mga suspect na sina Leonard Lopez at Ana Garcia, mag-live-in partner at umano'y tinaguri ang Bonnie and Clyde ng Quezon City. Ang mga ito raw ang inihinalang nasa likod ng di bababa sa 10 kaso ng pagtangay ng taxi nitong mga nakaraang buwan. Sa awa ng tulong ng mga residente, ayun na huli natin. Nakitulong natin sa mga tao na to. Kung wala sila, di natin mahuli. Tumanggi naman ang mga suspect na magbigay ng pahayag ukol sa paratang laban sa kanila. Oscar Oida naka-alerto, 24. Tumakbo patungong Korte Suprema sina Lauro Visconde, dating Vice President Jofisto Ginggona at iba pang personalidad. Hiling ng grupo na dinggin ng Korte ang apila ni Mr. Visconde tungkol sa pag-absuelto kina Hubert Webb sa Visconde Massacre Case. Nakatutok si Dano Tingkungko. Isang masiglang Lauro Visconde ang sumalubong sa amin sa Padre Faura, Manila. Kasama si dating Vice President Jofisto Ginggona, running priest Father Robert Reyes, whistleblower Mary Ong o Rosebud at mga kamag-anak. Kasama rin nagtipon-tipon ng iba't ibang grupong kabilang sa bagong tatag na alyansang People's Movement for Justice na binuo kasunod ng pag-absuelto ng Korte Suprema sa grupo ni Hubert Webb sa Visconde Massacre Case. Inaasahan nila matatalakay ang motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Mang Lauro sa end-bank session ng Korte Suprema bukas. Pero para yung 15 years na tumagal, if Hubert Webb is innocent, that's an injustice. No, if Hubert Webb and company are not innocent, this is also a grave injustice to the people. Both ways, we are asking the Supreme Court and the whole justice system why such delays. Hiling ng grupo na pag-aralan muli ng Korte ang naging desisyon sa kaso at gawin ito bago mag-expire ang prescription period sa kaso sa Hunyo. Ang isa sa kanilang hanay nakabihis Lady Justice, simbolo raw ng paghingi nila ng hustisya. Mula UP Manila, tumulak sila papuntang Supreme Court para sabayan ng flag ceremony. Hindi sila pinapasok sa loob pero wala naman nangyaring tensyon. Sa sunod na pinuntahan ng grupo, ang Plaza Salamanca, sinamantala ng mga kalahok ang pagkakataon para maghayag ng suporta kay Mang Lauro. Partikular ang whistleblower na si Rosebud na nagpahayag ng suporta sa kontrobersyal na star witness ng Visconde Massacre Case na si Jessica Alfaro. Kawawa talaga magiging isang testigo ng gobyerno. Dinaan niya lahat ang hirap. Sinakripisyo niya lahat ang pamilya, ang buhay niya. And after 10 years, gobyerno din ang humahabol sa kanya. Si Mang Lauro dismayado pa rin daw sa mga maestrado ng Korte Suprema. Pero sa kanyang mga taga-suporta na siya ngayon, humuhugot ng panibagong lakas. I'm very happy with the support that the people of the Philippines have their really support in seeking for justice that we all are longing for. Before, I thought that was the end of my case for justice, but now I could find that perhaps there is still hope after the Philippine people have this supported me. Dano Tingkungko, naka-alerto, 24. Natagpuan na ang isa sa 5 mangingisda sa Catanduanes na sakay ng tumaob na bangka bunsod ng masamang panahon. Apektado rin ang masamang panahon ang mga nakatira sa baybaying dagat sa Albay. Nakatutok doon live si Dante Pereño. Dante, kamusta na ang mga residente dyan? Yes, Mel, 19 na araw nang umuulan dito sa probinsya ng Albay, bunsod pa rin ang tail end of a cold front. Kaya naman apektado na ang kabuhayan ng mga residente rito, partikular ang mga umaasa sa pangingisda. Maagang ikinasa ng Southern Luzon Naval Forces ang relief operation para sa mga residenteng nasa baybayin ng isla ng Cagraray sa bayan ng Bakakay. Sa patrol gunboat ikinarga ang mga bigas na may kasamang delata para mabilis na makarating sa isla. Mula Port of Legazpi, 1 oras ang biyahe bago mo marating ang isla ng Cagraray. Pero bago ka makarating doon, dadaan ka muna sa Albay Gulf na karugtong ng Pacific Ocean kung saan malakas ang alon at hangin. Lalo bang naging mahirap ang aming biyahe nang abutin kami ng malakas na buhos ng ulan. Napawi lang ang aming pangamba nang bahagyang humupa ang alon at marating ang isla. Siyempre, pag ganitong panahon, hindi naman sila nakapangista. Kung minsan, tatrabaho lang sa iba para kumita. Kung may may nangangalang trabaho. Pero kung wala, siyempre,
kung ano na lang dyan. Basta mabuhay sila. 1,100 na pamilya mula sa 4 na barangay ng isla ang nag-abang sa pagdating ng tulong. Malaking tulong po yan na nakaabot sa amin ngayon na relief. Kasi gaya nito, maulan, wala kaming trabaho, walang hanap buhay, wala kaming pagkakakitaan na pambili ng pagkain namin. Nakakatulong sa amin ito ng pangangailangan namin sa araw-araw. Patuloy ang apela ng tulong ng Albay Provincial Government para sa kanilang tuloy-tuloy na preemptive evacuation at zero casualty program. Kahapon sinuong din ang pinagsamang puwersa ng Navy at Air Force ang sama ng panahon para galugarin ang baybayin ng Catanduanes. 5 mangingisda kasi ang napaulat na nawawala matapos pataubin ng alon ng kanilang bangka. Sa ngayon, isa pa lang sa 5 mangingisda ang natatagpuan. Mel, mula kagabi muli na namang bumuhos ang malakas na ulan dito kaya kaninang alas 2 ng hapon, sinuspindi na naman ang klase sa elementarya hanggang high school sa buong probinsya. Samantala, Mel, tuloy-tuloy naman ang repacking ng relief goods ng PNP at Philippine Coast Guard dito sa tanggapan ng PDRRMC para dalhin sa mga evacuees at mga apektadong residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dante Perello. Nagpapala po ngayon ang DENR, Cordillera Autonomous Region, sa mga gustong umakyat sa Mount Pulag sa Benguet. Iba yung paghahanda at pag-iingat daw ang kailangan dahil nakamamatay na ang lamig doon ngayon. Nakatutok si Marisol Abduraman live mula sa Baguio City, Marisol. Mel, peak season kung ituringan ng DNR dito sa Cordillera Administrative Region ang dagsa ng mga mountaineer at mga turista sa Mount Pulag ngayon. At inaasahan daw nila ito hanggang summer, kaya naman may mga paalala sila. Ito ang Mount Pulag. Sa taas na 2,922 meters, ang Pulag ang pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Sa lawak at ganda ng mga tanawin dito, hindi nakapagtatakang paborito ang Pulag hindi lang ng mga mountaineer, kundi maging ng mga ordinaryong individual mula sa Maynila at sa iba pang lugar sa bansa. Pagpasok nga lang ng taon, mahigit 1,000 na raw ang umakyat. Pero ang isa pang dinarayo rito ay ang napakalamig na temperatura, lalo na sa tuktok ng bundok kung saan bumabagsak ng below zero na temperatura. Noong January 3, meron mga mountain trekkers na galing sa peak at sabi nga nila is, based on the recording, nag-negative 6 degrees centigrade, no? So napakalamig noon. Pwedeng maging negative siya doon kasi mataas eh. Babala ng DNR, huwag basta-basta aakyat kung hindi handa. Lagi nang sinasabi ng DOH na huwag baliwalay ng chilling dahil posible itong makamatay. Mag-take ng precautionary measures, tapos dapat kunin nila muna yung mga right information, no, papunta ron, how to get there and all that, para they can bring along yung mga right equipment, right clothing, and the like, especially if they're going camping. At higit sa lahat, kumonsulta muna sa doktor bago umakyat. Sa nipis daw kasi ng hangin sa taas, posibleng makaranas ng hirap sa paghinga. Pwede ring mahirapan ang puso dahil sa altitude. Kaya mga taga-Police Regional Office Car, ngayon pa lang pinaghahanda ng kanilang pag-akyat sa Biyernes. There will be coordinating conference. Pangalawa, there will be general check-up of their physical condition. And of course, this is voluntary. It's not mandatory to anyone, but everybody is excited. Kumpleto ang gadget nila. May thermal pants at long sleeves, gloves, bonnet, headlight, tent at sleeping bag. Hindi rin mawawala ang thermal o winter jacket. May nakalimutan ako yung rosary and yung prayer book. May ka bang nararamdaman dahil first time, lalo't napakalamig ngayon doon? Yes, meron din konti. Kaya kinukondisyon na nila ang kanilang mga katawan. Every morning we have to walk 1 hour inside camp. At kahit physically fit para umakyat, huwag din kalimutan ang medical kit. Mel, umakyat man sa 15.4 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio, nananatili pa rin napakalamig dito. Maghapon din nakaranas ng napakaulap na kalangitan dahil na nga rin yan sa northeast monsoon. Sa katunayan, nakaranas na ng pag-ulan ng iba pang lugar dito sa Benguet. Dito naman sa Baguio, bagyang umambon kaninang umaga pero naging maganda rin naman ang panahon ngayong maghapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Hindi raw kaya
ng Philippine Airlines na ibigay ang inaprubahan ng Department of Labor na mahigit 200 milyong pisong compensation package para sa Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP. Ang buwelta ng FASAP, hindi raw sila mag-o-overtime. Nakatutok si Ruth Cabal. Bagong taon, bagong problema na naman sa Philippine Airlines. Nagbanta ngayon ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP na ipananawagan sa mahigit 1,500 miyembro nila na huwag mag-overtime. Reaksyon nito sa inihaing motion for reconsideration ng PAL management sa desisyon ng Department of Labor na pagbigyan ng aumento sa sahod na hiningi ng FASAP at pagtaas ng retirement age ng mga flight attendant mula 45 sa 60 years old. It's by the book flying. Walang flight attendant ngayon nalilipad na lampas sa oras. So, ayaw nyo ng cooperation, mukhang hindi nyo na-appreciate yung cooperation na yun. Pag nagkaroon kayo ng mga delay, yung flight attendants yung magbababa na. Paliwanag ng FASAP sa ilalim ng CBA nila, ang tour of duty ng mga flight attendant ay 14 oras para sa domestic at regional flights at 18 oras para sa international flights. Kaya kung halimbawa dahil sa sama ng panahon, madelay ang isang international flight, pag lumampas na ng 18 hours ang duty nila, karapatan nilang magpahinga na at di mag-board ng flight. Pwede rin daw na kung inabot na sila ng maximum tour of duty habang nasa himpapawid, bababa na lang sila ng eroplano kung saan man mag-stop over ito. Pag nagkaganon, madedelay ang flight at siguradong perwisyo para sa mga pasahero. Dagdag gastos pa raw ito sa PAL dahil sa ganitong operational delay, sagot daw dapat ng PAL ang pagkain at hotel ng mga pasahero. Pero pagtitiyak ng PAL management, di naman daw maapektuhan ang operasyon nila sa banta ng FASAP na di pag-overtime. Inapila ng PAL management ang desisyon ng DOLE dahil hindi raw nila kakayaning bayaran ang inaprubahan ng DOLE the 222 million peso compensation package para sa FASAP. 105 billion pesos lang ang kakayanin nila. Lalo pat mula 2007 raw, umabot na sa 15 billion pesos ang lugi ng PAL. Hindi pwedeng yung kita natin ngayon i-allocate natin para doon sa salary increases ng previous years. No? Kaya ang sinasabi nga namin na dahil nalugi kami doon sa mga nakaraang taon, ang kaya naming ibigay yung mas maliit lang. Ginit din ng PAL ang posisyon nitong nagkasundo naman daw ang PAL at FASAP sa retirement age na 45 at ito rin daw ang industry practice sa iba pang airlines sa Asia. Magsusumiti raw agad ng comment ang FASAP sa mosyon ng management para agad maresolba ng DOLE ang kanilang kaso. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Tuwing pista ng itim na Nazareno, nasasaksihan natin ang malalim na debosyon ng marami nating kababayan. Hindi ito pinalagpas ng ating mga youth scooper. Nakatutok si Josh Villanueva. Malapit ang nakuna ni youth scooper Roland Roldan ang karosa ng itim na Nazareno sa prosesyon. Isa siya sa daan-daang libong debotong nagpumilit makalapit sa poon o makahawak sa lubid. 10 taon na raw siyang namamanata. Inabangan din ni youth scooper Blue Tinio ang pagdaan ng poon sa Loton sa Maynila. Nasa itaas siya ng bubong ng underpass nang kunan ang mga litratong ito. Hindi nalalayo sa kanya ang pwesto ni youth scooper Martin Judiel San Diego, college student. Kumukuha siya ng litrato para sa kanilang campus newspaper. Hindi naman pinalampas ni youth scooper Sherwin Suaverdes ang pagdaan ng karosa kagabi malapit sa kanilang bahay sa Aguila Street sa Quiapo. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng Scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamay-ari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-youth scoop ninyo. Chika Minute! Monday evening mga kapuso, narito na ang mga buena manong chika ko sa inyo for this week. Concert ni Charis sa isang amusement park. Dinagsa kahit maulan. Kailan kaya siya mapapanood uli sa Glee? At exclusive, Aljor Abrenica, ano kaya ang sekreto sa matipunong katawan sa machete? Ang mga yan at iba pang chika, tutukan mamaya sa Chika Minute. Jiggy? Salamat, Tia. Isang malagim na krimen po sa Amerika. Critical ngayon ang isang babaeng kongresista matapos siyang mabaril sa ulo sa isang pagtitipon sa estado ng Arizona. 6 na iba pa ang patay.
Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dali-daling rumisponde ang mga pulis at paramedics sa shopping center na ito sa Pima County, Arizona. Ang tumambad sa kanila, mga duguan. Dumalo sila sa isang public gathering na pinangungunahan ng kanilang kongresistang si Gabriel Giffords. Pero ang pagtitipon, napulabog ng biglang mamaril ang isang lalaki. 6 ang patay, kabilang ang aide ni Giffords, isang district judge at isang batang babae. Tinamaan naman sa ulo si Giffords at critical sa ospital. 14 na iba pa, sugatan. Agad kinondena ni US President Barack Obama at ng bagong House Speaker na si John Boehner ang pangyayari. It is a tragedy for Arizona and a tragedy for our entire country. Arestado ang gunman na kinalalang si Jared Loughner, 22 taong gulang. Naharap siya sa patong-patong na kaso, kabilang na ang assassination attempt sa isang kongresista. He has kind of a troubled past. We're not convinced that he acted alone. Inilarawan ng gunman na isang loner, galit sa gobyerno. Minsan na pala niya kinompronta si Congresswoman Gifford sa isang event. Arizona at Amerika nagluluksa sa malagim na krimen. Sa gitna nito, nabuhay ang debate. Masyado nga bang maluwag ang gun law, partikular sa Arizona? Biktima ba ng matinding debate sa politika ang Democrat na si Giffords? Bago muling mahalal noong isang taon, matindi ang naging kampanya laban kay Giffords ng mga konserbatibong Republican na kaalyado ni dating Vice Presidential candidate Sarah Palin. Ang kampo ni Palin, itinangging may kinalaman ito sa malagim na insidente, kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa mga biktima. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Bagong silang na sanggol, patay nang itapon sa basurahan. Pangkay ng lola na nasagasaan ng jeep. Tinangka umanong itago ng driver sa ilalim ng isang truck. Si Pangulong Aquino nagbisikleta bilang bahagi ng kanyang New Year's resolution. At retiradong nurse nag-ampon ng mahigit 60 aso. Tutukan na dito sa 24 Oras. Yan po naman ang silip ng trapiko dyan sa Merong Kamuning. Sa harap po yan ng Mega Q-Mart. Makita po natin ang mga sasakyan na may pulang ilaw. Yan po yung mga papuntang Cubao, Green Hills at Makati. Medyo banayad naman ang lagay ng trapiko dyan. Samantala yung sa puti, medyo maano na yan naninikip na rin, ano? Yung po naman ang mga papuntang East Avenue, Quezon Avenue, Muñoz at Monumento. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa isang basurahan sa Quezon City. Sa kasamang palad, namatay ang sanggol kinalaunan. Si Oscar Oida, naka-alerto, 24. Humihinga pa raw ng unang matagpuan ang pinaniniwalaang kasisilang lamang na sanggol sa basurahang ito sa Kaingin Road, Barangay Apolonio, Samson, Quezon City, dakong alas 11 ng gabi. Pero makalipas lang na ilang saglit, binawian na ito ng buhay. Ayon sa manangangalakal ng basura na unang nakakita sa sanggol, di nila inisip na sanggol ang nakasilid sa plastic bag. Dito sa basurahan, nangangalkal ng kalakal. Nakita ko sa plastic ng bata. Nagulat ako kanina. Kaya tinawag ko sa barangay. Ayon naman sa mga nakasaksi, iniwan daw ang iplinastik na sanggol ng dalawang babae na bukod sa hindi raw taga roon, ay kahina-hinala pa ang mga kilos. Doon sa mga ina na maaring sila ang naglagay ng bata na to, makonsensya naman kayo. At tayo naman kung may nangyayaring ganito na kayo yung mga anak na walang ama o hindi nyo kaya, ang barangay at ang ating Quezon City Government sa pamagitan ng Social Services Department ay matutulungan kayo. Dito lamang Disyembre, hindi bababa sa 4 na insidente ng tinapon na fetus ang naiulat ng GMA News. Oscar Oida, naka-alerto, 24. 4 na mangingisda ang nasagip sa Palawan matapos magpalutang-lutang sakay ng bangka sa loob ng 3 araw.
Binigyan pa sila ng pahabol na pamasko ng mga tripulante ng barkong sumagip sa kanila bago sila i-turn over sa pangangalaga ng Philippine Coast Guard. Sila ang tinutukan ni Jay Taruk. Pumalaot ang mangingisdang si Rolando Manduya at 3 pang kasama mula Agutaya sa Balabac, Palawan noong 1 linggo. Di naman daw masama ang panahon noon, pero nagkaroon ng aberya ang kanilang bangka. Tapos biglang dumating yung malakas na ulan at malakas ang hangin, pati alon. Dumilim lahat, hindi na namin alam kung saan ang lugar namin kasi hindi na namin makita yung mga lugar kung saan, mga isla o ano dyan. Dumiskarte na lamang daw si Mang Rolando dahil huminto na ang makina ng kanilang bangka at nalito na sila sa direksyon kung saan kukubli. Ang inisip na lamang nila, manatili sa bangka at maghintay ng saklolo. Halos hindi nakatulog ang 4 na mangingisda sa magdamag na paglilimas ng tubig mula sa kanilang bangka. May 3 araw na sila sa laot nang dumaan ang barkong MV Aspen Arrow. Patungong China ang cargo vessel mula sa Iran para maghatid ng iron ore. Pero di na nagdalawang isip ang mga crew ng MV Aspen Arrow at agad nilang iniligtas ang 4 na mangingisda. Nung una, parang hindi sila pinapansin ng mga barko. Ito yung naglakas loob na lumapit sa kanila. Of course, hindi natin masisi yung mga kapitan ng barko. Baka mamaya mga pirata yan. So after verifying, siguro magandang loob yung crew ng MV Aspen Arrow. Nalapitan sila at nalaman nila na kailangan ng tulong nitong mga fishermen na ito. Matapos ma-rescue ang 4, agad silang binigyan ng pagkain at damit. Pinamaskuhan pa raw sila ng mga tripulante ng barko ng humigit kumulang $600 o mahigit 26,000 pesos. Anak, maririnig ng mga kamag-anak ko, mga pinsan ko dyan. Sana malaman nila na ligtas rin kami. Maliit lamang ang bangka ng 4 na mangingisda at wala itong katig. Ayon sa Philippine Coast Guard, karaniwan, lakas lang ng loob ang puhunan ng mga pumapalaot sa bahagi ng southern tip ng Palawan dahil lubhang mapanganib kahit na sa mga veteranong mangingisda. Patuloy yung pagbabala ng Philippine Coast Guard na palaging tignan yung kalagayan ng panahon. Maayos naman ang lagay ng kalusugan ni Mang Rolando. Nagpapalakas na lamang sila sa MV EDSA 2, isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nakadaong sa Maynila. Nakikipag-ugnayan na ang PCG sa lokal na pamahalaan ng Palawan para naman balitaan ang mga kaanak ng mga mangingisda at makauwi na sila. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Naisukat na ng Kapuso twin star na si Luis de los Reyes ang kanyang magiging buntot para sa telefantasyang Alakdana. Sa sobrang tuwa, binigyan pa nga ito ng pangalan ni Luis. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Puno ng excitement ang GMA twin star na si Luis de los Reyes nang isuot ang costume na buntot ng Alakdan para sa pictorial ng bagong afternoon drama soap ng GMA na Alakdana. Nagkaroon nga raw sila agad ng instant bonding ng kanyang buntot na binigyan pa niya ng pangalan. Kung ang pangalan niya sa show ay Adana, ang buntot naman daw niya ay si Danny. Nung nakita ko siya, sobrang excited akong isuot. Parang iniisip ko kung ano bang feeling na meron kang buntot. Tapos, ang cute-cute niya. Nagtuwa ako sa kanya. Gawa sa foam at rubber latex ang buntot. Magaan at malambot daw ito kaya komportable agad si Luis. Sa show, hindi naman daw palaging nakasuot sa kanya ang buntot, pero lumalabas daw ito sa ilang piling pagkakataon. Pero hindi naman daw dapat katakutan ang kanyang karakter na si Adana. Mabait si Adana, sobra. Tapos yung buntot niya, hindi niya sinasadya. Abangan nila kung bakit at paano nagkaroon ng buntot si Adana. Tatlo ang leading man ni Luis, ang bagong artista na si Alden Richards, si Paolo Abilino at si Richie Paul Gutierrez. Goodbye ng araw muna si Luis sa mga teeny bopper role, kaya hindi raw niya maiwasang kabahan sa una niyang pagsabak bilang bida sa Alakdana. First time po kasi, so parang nag-adjust pa ako sa lahat. Pero alam ko naman po na ingatan po ako ng production, ng director ko po, si Direk Mac Alejandre. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute cast ng pinakabagong telefantasya na Dwarfina, excited na sa kanilang pilot episode ngayong gabi. Tutukan niya. Susunod, bangkay ng lolang nasagasaan ng jeep itinago sa ilalim ng truck.
Mga opisyal ng Public Attorney's Office pinayuhang kumuha ng pagsusulit para sa Career Executive Service Eligibility. At Pangulong Aquino, sinimula na ang pag-ehersisyo. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. At ang nakikita nyo po ay kuha ng GMA Traffic System sa EDSA Ortigas. Yung mga pulang ilaw ay papuntang Cubao. Itong mga papalapit sa screen ay papuntang Makati. Samantalang yung paakyat ng flyover ay papuntang Pasig Ortigas Center. Lahat po sila maluwag ang daloy ng trapiko. Patay ang isang lolang 72 taong gulang matapos masagasaan ng jeep sa Maynila. Pero ito pong masaklap, yung pong nakasagasa na inakalang sa ospital dadali ng biktima, iniwan ang bangkay ni Lola at sinubukan pa raw itago para raw makataka sa pananagutan. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 5 ng madaling araw nitong Sabado, nabundol na pampasaherong jeep na ito ang 72 taong gulang na si Lola Cunigunda Mejia sa Recto Avenue sa May Quiapo, Maynila. Ayon sa mga saksi, agad namang isinakay ng driver at ng kasamang babae ang biktima para raw dalhin sa ospital. Hindi malinaw noon kung buhay pa ang biktima nang kunin ng driver. Pero ilang oras ang nakalipas, natagpuan ng dugo ang bangkay ni Mejia nasa ilalim ng truck na nakapark sa ilalim ng Delpan Bridge. Tinakpan pa ng gulay ang bangkay at itinapat sa gulong ng truck. Ang papasaherong jeep naman, inabandona sa loob ng pierdos ng driver na nakilala sa pangalang Nosel Escobar. Ito daw yung gulong. Pinaano yung nanay ko dito. Oo, pinahileran niyang gano'n. Para siguro, oo. Para pag umandar, ang pagbibintangan yung driver ng truck. Ayon sa operator ng jeep, mula nung Sabado, hindi na raw nagpakita ang driver na si Escobar na napag-alamang taga Moriones, Tondo, batay sa kanyang driver's license. Pumunta sa akin sa Recto, yung kinausap ko siya ng hapon at nung nakita ko na may lisensya niya sa pangalan, apelyido at saka yung lisensya niya kung expired man o hindi, okay naman. Patuloy ang paghahanap kay Escobar. Pero dahil kalaunay iniwan at tinangkapang itago ang bangkay ng biktima, maaring mas mabigat ang pananagutan ng driver ng jeep. Magiging murder ito or same homicide. Baka ma-set aside yung unang reckless imprudence siguro nito. Depende na ngayon sa husgado kung anong findings nila. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ng biktima at nanawagan sa driver na sumuko na at akuin ang nagawang kasalanan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinayuhan ng Career Executive Service Board ang mga opisyal ng Public Attorney's Office na kumuha na ng eligibility exam. Pero nagmamatigas si PAO Chief Persida Acosta. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Take the test. Yan ang payo ng Career Executive Service o CES Board sa matataas na opisyal ng Public Attorney's Office kahit pa sinabi na ng Civil Service Commission na di nila kailangan mag-exam para kumuha ng Career Executive Service Eligibility. Sabi ng CES Board, ito at hindi ang CSC ang nakakasakop sa matataas na opisyal ng PAO. Handa naman daw ang CES Board na magbigay ng special exam sa PAO. Kung magaling ka talaga at wala kang namang itinatagong kalokohan sa iyong paninilbihan, wala ka dapat ikatakot at agam-agam na hindi ka papasa doon sa proseso. Hindi lang naman daw PAO ang puntirya ng board dahil daang-daang opisyal sa mga constitutional office, ehekutibo at lehislatura ang nangangailangan pero walang CES eligibility. Sinulatan daw si Aliones ng PAO noong nakaraang taon para klaruhin ang issue. Bakit sila sumulat sa amin at nag-request sila noong December na kung pwedeng i-declassify sila at ilabas sila sa coverage? Hindi ba? Ang ibig sabihin nito, alam nila at they acknowledged na nasasaklawan sila ng CES. Pero ang PAO nagmamatigas. Political na rin yung pagkuha ng seso na yan Isang political requirement yan nangyayari. Hindi po namin naiisip yan. Ang amin lamang po ay rule of law. Hindi naman yun ang issue. Kasi nandyan na sa batas ang aming security of tenure. Kaya ang mga taga-PAO todong suporta ang ibinigay sa kanilang hepe kanina nang panumpay ni Acosta sa tungkulin ang mga bagong abogado ng ahensya. 100% po ang suporta namin sa ating pinakamamahal na chief at mga deputies and RPAs. Ang suspetsya ni Acosta kung bakit hindi pa rin matahimik ang issue. Baka maraming applicants,
sa pwesto. Ano ba ito? Parang bagyo. Pero ang tagal ng bagyo. Pero sa tingin ko, Pangulong Noy, ikaw lang makakasolve ng bagyo na to. Sana po tama na. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. Chika Minute! Nakakamangha ang pagbabago ng hubog ng katawan ni Aljur Abrenica. Ano nga ba ang sikreto niya para ma-achieve ang machete body? Alamin sa exclusive chika ni Lars Santiago. Bukod sa pag-gym, nag-workout din si Aljur Abrenica sa labas ng bahay, kasama ang trainer niyang si Billy James Renacio. Seryosong pinaghihirapan ni Aljur ang pagkapaganda ng katawan. Lalong nagpunyagi ang aktor na i-develop pa ang katawan niya nang ipagkatiwala sa kanya ng GMA ang title role bilang Machete na itinuturing niyang dream role. Ultimate Pinoy macho ang dating. Kaya ako on my side, ginagawa ko po ang lahat ng mga kaya ko para magampanan at mapanagutan yung role na binigay sa akin na si Machete. Bago sumabak sa kanyang outdoor workout, may ilang warm-up munang ginagawa si Aljur sa tulong ng trainer. Pagkaraan, tatakbo na sila sa isang kalyeng pataas. Paghinto, sabay bagsak para sa matinding push-up exercises. Dinidevelop din ang tibay ng legs ni Aljur sa mga exercise at syempre, ang hinahangaan sa kanyang abs, hindi niya pinapabayaan. Ang resulta, namumutok na muscle sa braso, sa dibdib at maging sa likod. Kung nag-gym tayo noon, ngayon dagdagan natin activity, lagyan natin ng cardio at the same time na lagyan natin ng konting workout. Yung pagpo-push-ups, yung pag-abs. Tapos, isa pang activity, sports lagyan natin. Hindi bababa sa 4 na beses sa isang linggo ang outdoor workout ni Aljur. Ito ay bukod pa sa regular na pagpunta niya sa gym. Maging sa pagkain, maingat si Aljur. Kumakain ako ng at least 6 to 8 times a day ako. Meals po. Maramihan talaga. At may fruit, kasama dyan yung fruits, veggies, lean meat. Lagi po ako ninilagang baka, steam fish at steam chicken breast. Kamote, hindi na rin po ako nagkakanin ngayon. Sabi ni Aljur, disiplina ang sikreto kung paano niya nakamit ang kanyang machete body. Mahabang proseso raw ito at hindi madali. Mahirap po. Wala naman pong nakukuha sa madali ang bagay or sabi nga, ika nga, overnight lang. Talaga lahat ng bagay pinaghihirapan, pinaghahandaan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Iniimbestigahan na sa iba pang kaso ng pagpatay ang tinaguriang on-cam killer. Yun po yung lalaking bumaril sa isang kagawad sa Caloocan na nakuna ng litrato ng biktima bago ito barilin. Ayon sa pulisya, ang suspect ay posible umanong hired killer. Nakatutok si Rafi Tima. Pagkakataon mo para sabihin. Ano ibig mo sabihin dapat lang sa kanya? Wala sila kwentang tao. Yan ang walang pagsisising pag-amin ng tiniguriang on-cam killer na si Arnel Bonaflor sa pagpatay sa barangay Kagawad na si Renaldo Dagsa nang mahuli siya ng mga otoridad sa kanyang pinagtataguan sa probinsya ng Isabela noong isang linggo. Galit ay kinitwiran niyang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Pero sa pagsisiyasat ng Caloocan Police, lumalabas umanong isang hired killer si Bonaflor. Base kasi sa mga text message na nakita sa cellphone ni Bonaflor, tila may iba pa raw siyang pinatay sa Tondo, Maynila, kasama ang kasabwat na si Michael Rolyon. Si Rolyon ang kasama ni Bonaflor sa pagpatay kay Kagawad Dagsa na nakunan din sa litrato. Sa na-recover na text message, binayaran daw sila ng tig 10,000 piso. Sa verification ng Caloocan Police sa Manila Police District, isang kaso nga ng pagpatay ang naitala sa Mulabi Street, Tondo sa mismong gabi kung kailan binaril at pinatay si Kagawad Dagsa. Isang Elpidio de Juan umano ang pinagbabaril ng riding in tandem ng mga suspect kung saan dalawang iba pa ang sugatan. At nang kausapin ng Caloocan Police ang mga saksi sa pamamaril sa Tondo, tugma raw ang paglalarawan nila sa mga dabit ni Bonaflor at Rolyon nang makunan sila ng litrato ni Dagsa. Yung nasa likod na may hawak ng isang baril din, naka-jersey. Yun yung basketball jersey, okay? Yung isa, sabi niya, black jacket saka naka-cap. Sa police lineup kinalaunan, positibo mo nung itinuro ng mga saksi, sina Bonaflor at Rolyon. Lumalabas sa investigasyon na matapos patayin ng dalawang suspect sa De Juan sa Tondo bandang alas 8 ng gabi, natsyempohan nila si Kagawad Dagsa pag-uwi nila sa Caloocan. Before 12 o'clock, umuwi na sila sa Paho. Nadaanan nila ngayon
si Dagsa na pinipicturean yung pamilya niya. Meron lang sila yung opportunity lang na kasi nung dumaan nakita nila kasi may bad blood na yan eh. Dahil din sa text message natunto ng mga pulis ang mamang ito na nakarinig umano mismo sa planong pagpatay sa Tondo. Isang lalaki umano nag-utos kina Buenaflor Trulyon para patayin si De Juan. May papatayin daw po sila. Lutusin po yung dalawa. Ngayon po, wala na po akong alam doon. Yun lang po ang narinig ko. Ayon sa Caloocan Police, pinaghanap na ng Manila Police ang kausap ni Buenaflor at Trulyon kaugnay sa pagpatay sa Tondo. Bukod dito, may dalawa pa raw kaso ng pagpatay ang iniimbestigan ng Caloocan Police na posibleng kagagawan din ng mga tinaguriang on-cam killers. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Buenaflor at Trulyon pero ayon sa Caloocan Police kung saan sila nakapiit, ayaw na rin nilang magsalita alinsunod sa payo ng kanilang abogado. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Mahigit 6 na pong aso inampon na isang retiradong nurse sa La Union. Mga babaeng driver, gustong ipalit ang MMDA sa mga pasaway na lalaking bus driver. Sa pagsisimula ng New Year's resolution ni Pangulong Aquino, mga PSG na pasabak din sa pagbibisikleta. At sanggol na hindi matukoy ang kasarian, tutulungan ng GMA Kapuso Foundation. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Mga babaeng bus driver, yan naman ang panukalang solusyon ng MMDA sa kabi-kabilang disgrasyang kinasasangkutan ng mga bus. Paniwala kasi ng ahensya. Mas ligtas kapag babae raw ang may hawak ng manibela. Kaya ang alok nila sa mga kumpanyang kukuha ng mga lady bus drivers exemption sa number coding. Nakatutok si Steve Dailisan. Ubus na raw ang pasensya ng MMDA sa mga pasaway na lalaking bus driver. Madalas na nga raw silang masangkot sa aksidente sa kalsada dahil sa wala sa lugar na pagiging agresibo sa pagmamaneho, mahirap pa raw pasunurin ang mga mamang driver sa batas trapiko. So ang purpose po natin dito is safety. Safety. Because of the recent mga aksidente involving reckless male drivers. Hindi naman ho natin nila lahat pero ang studies, napakarami na po. Kung datos ng MMDA ang pagbabasihan, mas mababa ang bilang ng mga babaeng driver na naaksidente. Noong nakarang taon, higit 3,000 babae ang nagtamo ng serious injuries habang halos 10,000 naman ang lalaki. Halos 300 lalaking driver din ang namatay habang 60 babaeng driver ang nagbuwis ng buhay. Madalas, ang mga babaeng driver rin daw ang binabangga. Gayunman, hindi rin naman malinaw sa datos kung gaano kalaki ang labang ng kabuang bilang ng mga lalaking motorista kumpara sa bilang ng mga babaeng nagmamaneho. Yung unang tanong dyan, Chairman, paano pag sila yung unemploy, paano pag buntis? At saka, iba naman yung health reason. So that applies also to other occupations. Yung police na female, yung teacher na female, di ba ho? Yun naman po ginagawa na ho. Ngayon meron na tayong batas po tungkol dyan. Aminado ang MMDA na wala silang kapangyarihan para direktang pag-utusan ng mga bus operators na tumanggap ng mga lady bus drivers. Pero dahil desidido ang ahensya na ipatupad ang panukalang ito, handa raw silang magbigay ng insentibo para sa mga susunod, gaya halimbawa ng pagbibigay ng exemption sa number coding scheme. Sumulat na si MMDA Chairman Francis Tolentino sa LTFRB para gawin itong patakaran sa mga kumpanya ng bus na dapat 50% sa kanilang mga driver ay babae. Kung mga lalaking bus drivers ang tatanungin, wala pa rin daw hihigit sa diskarte nila. Wala po siguro mangyayari babae. Dahil? Babae mahina ang loob Baka mahirapan ng babae. Hindi naman kasing lakas ng babae ang lalaki. Bukas ang ilang bus operators sa panukalang ito pero higit pa rin daw sa kasarian ang kakayahan sa pagmamaneho ng mahahabang bus ang kanilang tinitingnan sa pag-iempleyo ng kanilang mga tsuper. Ano ba ang experience nila? Diba? Siyempre, titignan din namin kung anong credentials meron sila. Ano bang, saan na ba sila nagmaneho? Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Patuloy pa rin ang malakas na ulan na nabusang ulan sa 10 bayan sa Western Samar. May mga kalyeng hindi na madaanan dahil sa taas ng tubig baha. Barado rin ang gumuhong lupa ang iba pang kalsada dahilan para hindi rin makadaan ang mga sasakyan. Puspusan ang trabaho ng DPWH para ayusin ang mga sirang daan. At dahil hindi pa rin tumitigil ang ulan, posibleng bukas pa raw matapos ang pagsasaayos sa kalsada.
Kahanga-hangang kwento ng isang retiradong nurse sa La Union, inaampon po niya at inaalagaan yung mga asong inabandona ng kanilang mga dating amo. At sa dami ng mga asong abandonado, umabot na tuloy sa 6 na po ang kanyang alaga ngayon. Nakatutok si Lala Roque. Itinuturing ang aso na man's best friend, pero para kay Lola Hermelina Orodio o mas kilala bilang Manang Meli, higit pa sa kaibigan ng turing niya sa mga ito. Retiradong nurse siya mula sa Amerika. Ngayon, mga aso na ang pinagbubuhusan niya ng kalinga. Mahigit 60 aso ang kasama niya sa bahay. Mga asong inabandona ng mga dating amo. Imbis na ibenta raw ng mga kapitbahay ang mga alagang aso na ginagawang ulam o pulutan, binibili niya at inaampo ng mga ito upang alagaan. Dahil nagtaas na ang presyo ng dog food, madalas mga tinadtad na gulay tulad ng kamote at mga patapong prutas ang pagkain ng mga alagang aso. Noon, puro dog food pagkain at saka NFA. Ngayon, nagsisimot na ako ng mga pagkain ng aso ko. Ayaw ko lang silang magutom. Ginagamot din niya ang mga asong may sakit, tulad ng isang ito na putulang paa. Sana raw, may taong may magandang loob na magbigay ng mga gamot tulad ng pagbakuna ng anti-rabies sa kanyang mga alaga. Pakarin na lang ata, masyang harod ka rin kita asasong awan di ko ha. Pagbiag na kasi ay. Ore nagtutudo, ay datakal kalintudong ako ha. Nagpakpakan. May libingan naman para sa asong pumanaw na at kahit ano pa raw ang isipin ng iba para kay Manang Meli. Happy ako dito. Kahit nahirap ako, at least satisfied mga aso. Yung mga napapakain ko. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Up next, Charisse on Glee. Kailan kaya ulit? At bida sa Dwarfina na si Heart Evangelista, makakapanayam live sa mismong set nila. Dito lang yan sa 24 oras. Nailabas na sa ospital ang sanggol na hindi matukoy ang kasarian. Lumapit po sa GMA Kapuso Foundation ang ina para maisailalim siya sa pagsusuri. Tutulungan po natin siya. Nakatutok si Maki Pulido. Di matutumbasan ang ligaya ni Trisha dahil naiuwi na niya mula sa ospital ang kanyang anghel. Walang komplikasyon sa kalusugan ng sanggol, hindi tulad ng ibang kaso ng ambiguous genitalia o di matiyak na kasarian na nagkaka-impeksyon sa dugo. Pero naawa pa rin si Trisha sa kanyang panganay. Nag-aala siyang sa paglaki ng sanggol, posibleng tuksuhin ng mga kalaro kung hindi malaman ngayon pa lang ang kanyang kasarian. Siyempre, pag lumaki siya, tuksuhin siya. Ano ka ba talaga? Ganyan-ganyan. Siyempre, kailangan ngayon pa lang, dapat malaman ko na yung gender niya. Walang pera si Trisha para sa mga mamahaling test na makakapagsabi kung babae ba o lalaki ang dugong nananalaytay sa sanggol. Ito pa naman ang pagbabasihan kung paano niya palalakihin si baby. Kaya lumapit siya sa GMA Kapuso Foundation at hindi naman siya nabigo. Batay dun sa pangangailangan ng bata, pwedeng matulong ng GMA Kapuso Foundation yung test na kakailanganin para ma-determine yung sa gender. At the same time, pwede rin namin siya mailapit sa isang espesyalista na contact na rin ng GMA Kapuso Foundation. At kung may mga ilang mga items pambata na kailangan siya. Nagpapasalamat po ako sa GMA Kapuso Foundation kasi matutulungan nila yung baby ko sa medication. Hindi madali ang susuungin ni Trisha para sa kanyang anak. Pero malaking bagay sa kanyang malamang may tumutulong sa kanyang tuldukan ng tanong tungkol sa kasarian ng kanyang anghel. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Walang tigil na ulan ang naging dahilan upang bahain ang maraming lugar sa Surigao del Sur. Pero hindi lamang po doon, dahil maging ang karatig nitong lalawigan, ang Agusan del Sur, nakaranas din ng malawakang pagbaha na inabot na ng 1 linggo. Ang GMA Kapuso Foundation agarang nagtungo sa 2 lalawigan para maghatid ng tulong. Kung sa inyong paggising ay nais mong manaog upang silayan ang ganda ng iyong bakuran, hindi mo yan magagawa ngayon kung sa Agusan del Sur ka nakatira. Ang mga silong panay tubig ang natatanaw ng mga bukirin. Ngayon, isang malaking lawa na. O dati pong palayan. Opo.
dito, ayan, nalulubog ng tubig. Taon-taon kong bahain ang Agusan del Sur. Catch basin ito ng mga tubig na nagmumula sa Surigao at mga kalapit na ilog. Pag-harvest ng sinasaka ng mga tao, pag dumating yung baha, umpisa naman sila ng mangingisda. Wala namang magagawa ang mga tao dito kung hindi sila maghanap buhay tulad ng pangingisda, wala silang makakain. Dama ng GMA Kapuso Foundation ang hirap ng buhay na dinaranas ng mga mamamayan dito. Kaya't agad tayo nagtungo doon upang magdala ng kanilang pantawid gutom. Walang ibang paraan upang makarating ang ating tulong kung hindi ang mamangka. Salamat sa Kapuso Foundation. Samantala sa Surigao del Sur, tinawid natin ang ilog upang makapaghatid ng tulong. Isang barangay dito ang ilang araw nang nakakaranas ng gutom. Sa 4 na araw na yun, dahil ang lalim ng tubig, wala hong pagkain ng tao kasi walang araw, walang mabilhan, walang tatawid, natatakot dahil ang bilis ang agos ng tubig, ang bilis, ang lakas eh. Baka sa mga mukha ng mga taga-Mercedes, ang pagod at gutom dala ng nagdaang baha. Ngunit gayon na lang din ang kanilang saya sa ating pagdating. At sa ating pag-alis, sana nadaman nila na tayo ay hindi nakakalimot at naway makapag-umpisa na silang muli sa kanilang mga buhay. Sa isang positibong paningin, ang mga kalamidad ay pagkakataon sa bawat isa na maipakita ang ating angking kabutihang loob at maging tagapaghatid ng pag-asa. Sa mga nasalanta sa Caraga Region, dalangin namin ang inyong pagbangon. Bukas naman po, nakatagdang tumulak ang GMA Kapuso Foundation sa Eastern at Northern Samar. Kasalukuyan rin pong dumaranas ng pagbaha ang dalawang probinsya. Sa mga nais pong magpaabot ng tulong, maaari kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito ng donation sa bangko o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Hindi man niya may pangakong titigil na sa paninigarilyo. Pag-exercise naman ang New Year's resolution ni Pangulong Noynoy Aquino at kamakailan. Sinimulan niya na ito. Kaya naman pati yung mga PSG niya napasabak din sa pagbibisikleta. Yan ang tinutukan ni Michael Fahati. Ito raw ang bagong pastime ng Pangulo at paraan na rin daw ng pag-ehersisyo. Biking. Kuha ito ng Radio TV Malacanang o RTVM kay Pangulong Noynoy Aquino habang nagbibisikleta sa loob ng Malacanang. At ang mga nakatalagang PSG niya, nakaraniwang nakabarong, mga biking body na rin niya at naka-biking attire pa na sumusunod sa Pangulo. Sa video, makikita ang makailang ikot ng Pangulo sa loob ng compound ng palasyo na dahan-dahan lamang ang takbo at parang batang nang ini-enjoy lamang ang pagbibisikleta at sariwang hangin. Ayon sa Pangulo, bahagi ng kanyang New Year's resolution na mag-exercise siya. Mahalaga ang kalusugan ng isang Pangulo, di lamang sa pansariling kapakanan, kundi maging sa kapakanan ng bansa't gobyerno. Nakasaad nga ito sa konstitusyon na dapat ay sa publiko ang tunay na kalagayan at kalusugan ng isang Pangulo para masiguro ang kakayahan niyang pamunuan ng bansa. Pero hindi lang si Pangulong Aquino ang presidente nating nagpakita ng pagiging health conscious. Sino nga ba ang tatalo kay dating Pangulong Ramos? Kilala sa pagiging athletic at dating sundalo. Kahit na may edad na, yakang-yaka ni FBR ang pagsiswimming at jogging. Aktibo rin si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Bukod sa pastime niyang pag-golf, sa kuhang ito, ilang beses mang sumemplang. Di siya napigilang subukan ang pagsasurfing. Si dating Pangulong Erap naman na may iniintang problema at sakit sa tuhod, hindi rin nagpatalo sa mga kuhang ito na nagsha-shadowboxing. Wala namang napabalita pang sakit o karamdaman si Pinoy. Ang naging issue lamang sa kanya mula nung kampanya ay ang paninigarilyo na medyo nabawasan na daw mula nang maging Pangulo. Ainam na rin na nakikita natin ng Pangulo na imbis na baril, manibela na ngayon ang hawak. May balita nga na isang espesyal na tao ang nagregalo sa kanya ng bisikletang ito. Kaya naengganyo ang Pangulo na mag-ehersisyo. I really don't know. I really don't know who gave him the bike. Kahit nasa loob lamang ng palasyo moronda ang presidente, mukhang mabuti at effective itong hakbang ng Pangulo sa kanyang kalusugan. Sa mga close-up na kuha nga na ito, maaaring totoo ang kasabihan, no pain, no gain. Michael Fahati, nakatutok
24 Oras. Chika Minute! Kahit maulan, dinagsa pa rin ang concert ng Pinay singing sensation na si Charisse sa isang amusement park kahapon. Natanong din si Charisse kung kailan ba siya muling mapapanood sa US TV musical na Glee. Alamin natin sa chika ni Nelson Canlas. Maraming tagahanga ang nangamba kung matutuloy pa ang special show ni Charisse sa Enchanted Kingdom kahapon dahil sa pag-ulan. Pero sa pagdating ng international singing sensation, gumanda na ang panahon at nagtuloy-tuloy ang kanyang activity sa theme park. Malugod siyang tinanggap sa kanyang mini press con. Sinagot niya ang ilang tanong tungkol sa pagbalik niya sa Glee. Tulad po ng dati, hindi po ako pwede magsabi ng exact date, but I think masasabi ko lang po syempre, abangan na lang po natin. Pero lagi ko naman po sinasabi na babalik po ako. At ready na raw siyang gumawa ng pelikula dito sa Pilipinas. Siguro, for a change, gusto ko pong i-try horror film. I mean, sa States. Sa States. Po? Yan ang hindi ko pa nasabihin. Pero open po ako sa mga acting movies. Bago mag-concert, nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na kamustahin ng singer. How was your Christmas? How was your Christmas? Okay naman, masaya naman tayo. Kahit basa ang mga upuan, punong-puno naman ang outdoor venue kung saan nag-concert si Charisse. Ay! Yung kukunin ko, dapat yung... Ay! Ano ba? Ay! Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na magpa-singing contest sa audience. Nanghihingi naman ng paumanhin si Charisse dahil madalian ng kanyang 2-day stay sa Pilipinas para sa ilang commitment at pag-celebrate ng birthday ng kanyang ina. 8:30 kagabi, biyaheng LA na si Charisse kung saan mayroon siyang show kasama ang mentor na si David Foster. Mula sa Santa Rosa, Laguna, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Tinalakay kanina sa Sandigan Bayan ang mosyon ng gobyerno para ipabasura ang plea bargain agreement sa kasong plunder at money laundering ni dating AFP Comptroller na si retired General Carlos Garcia. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Giit ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 2nd Division, hindi pa nila aprobado ang pinasok na plea bargain agreement ng Ombudsman at ni retired General Carlos Garcia. Mali raw ang bintang ng Office of the Solicitor General o OSG na noong May 2010 pa aprobado na ang kasunduan. Sabi ng Sandigan Bayan, opinyon lang nila ang nilabas noon at hindi pa desisyon. Pero pinanindigan ng OSG ang posisyon nito. In fact, na-arraign na si accused Garcia ng lesser offense of indirect bribery at saka facilitating money laundering instead of money laundering. Nakalabas na nga siya ginrant na yung petition for bail. Ano pang sasabihin mo, hindi na aprubahan yung plea bargaining agreement? December 18, 2010, nakalaya si dating AFP Comptroller, retired General Carlos Garcia mula sa halos 5 taong pagkakakulong. Plunder at money laundering ang asunto niya dahil sa umano'y kinulimbat niyang 300 million pesos habang nasa posisyon pa. Pero dahil sa pinasok na plea bargain ng Ombudsman, pansamantalang nakalaya si Garcia kapalit ng piyansang 60,000 pesos. Sa ilalim ng kasunduan, umamin si Garcia sa kasong indirect bribery at facilitating money laundering. Mas mababang mga kaso kapalit ng pagbalik daw ni Garcia ng 130 million pesos sa kaban ng bayan. Ito ang pinaggingit-ngit ng OSG. Di raw tama at iligal daw ang kasunduan. Dapat daw ibalik sa kulungan si Garcia at harapin ang mabibigat na kasong plunder at money laundering. Duda pa nila, midnight deal ito bago matapos ang termino ng nakaraang administrasyon. February 2010, inaprobahan ng Ombudsman ang plea bargain agreement. Noong May 2010, sabi ng Solgen, aprobado na nga ng Sandigan Bayan ang kasunduan. Nakasuhan din ng plunder ang asawa at 3 anak ni Garcia na magkakahiwalay na nakakulong sa Amerika. Nalumaya si Garcia, napalaya na rin ang kanya mag-iina. Paliwanag ng Special Prosecutor ng Ombudsman, pumasok sila sa plea bargain agreement dahil mahina raw ang ebidensya laban kay Garcia. Wala rin daw makuhang testigo na magsasabing kumubra sa kanila ng pera si Garcia habang nasa military service. Kapwa di nagpa-interview ang Ombudsman at OSP dahil sa gag order ng Sandigan Bayan. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Pinaghahanda
Handa na ng AFP ang nalalapit na pagpaparenta sa 3 nilang military camp na nakabase dito sa Metro Manila. Ang perang malilikom daw dito ay gagamitin para matustusan ang modernization program ng ating militar. Nakatutok si June Veneracion. Dahil hindi kayang tustusan ng gobyerno ang pagbili ng mga bagong kagamitan, umaasa ang AFP sa mga donasyon na gaya nito. 5 second-hand na UN helicopter mula sa Amerika na ibinigay ngayon sa ating Air Force. These 5 UH-H-1 Huey helicopters represent the final installment of helicopters pledged by former President George W. Bush in 2003 as an expression of our government's long-term commitment to assist the armed forces of the Philippines. Pero kung matuloy ang mga plano, mukhang hindi na masyadong aasa ang AFP sa mga bigay-bigay at donasyon. Sa loob ng 3 buwan, magsisimula na raw iparenta ng AFP ang kanilang mga kampo militar na pawang mga prime real property para makalikom ng pondo. Nasa 300 bilyong piso ang kailangan ng AFP para makumpleto ang kanilang modernization program. 104 na hektarya ang lawak ng Army Headquarters. 79 naman ang Air Force Headquarters sa Villamor Air Base. At 35 hektarya ang prime property naman ang Navy. It will really run up to millions, billions of pesos. It will really be a big factor to buy big ticket items that will be needed by the armed forces. Malapit na raw simulang bakantihin ang mga kampo militar na balak paupahan. Ang plano ng AFP, ilipat dito sa Camp Aguinaldo ang lahat ng mga headquarters ng Army, Navy at Air Force. Parang Pentagon sa Amerika ang konseptong ito. Pero gagastos pa rin dahil kakailanganin daw magpatayo ng bagong gusali para rito. Ang iba pang military unit na maapektuhan ay ililipat daw sa ibang kampo sa labas ng Metro Manila. Ang Global City ay pagmamayari noon ng AFP hanggang sa ibenta ito nung panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos para pondohan daw ang military modernization program. Ang konsepto ng pagbibenta ay wala raw sa mga opsyon ng Department of National Defense ngayon. Mukhang ang sale option nakikita ngayon ng ating Department of National Defense and the AFP na hindi ganun ka-beneficial ang nangyari sa pagbebenta ng mga properties ng military. Ang tanging hiling lang ng mga ordinaryong sundalo kung matuloy man ang mga plano, sana ay mapunta ang pera sa tamang programa. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Inaabang na ang pilot episode ng Telefantasyang Dwarfina maya-maya lang pagkatapos ng 24 oras. Kanina binisita ng GMA News ang set ng Dwarfina sa Marilao, Bulacan. Makichika tayo live kay Aubrey Carampel. Hi, Aubrey! Pia, nandito ako ngayon sa set ng pinakabagong Telefantasya ng GMA na Dwarfina dito sa Marilao, Bulacan. At kanina nga ay nagkaroon tayo ng pagkakataong libutin ang kanilang set at makisilip sa kanilang taping. Ito ang Duende World. Dito kadalasang kinukunan ang mga eksena ng mga duwendeng cast ng Telefantasya. Halos 2 buwan ang ginugol sa paggawa ng set na ito na dinisenyo ng set designer na si Rodel Cruz. Pagtapak pa lang sa set, para kang napapadpad sa ibang mundo. Gumawa rin sila ng mga oversized version ng ilang bagay, tulad na lang nitong napakalaking bracelet. May malaki ring tinidor, kutsilyo, butones, orasan, at meron pang giant hanger para raw mas mukhang maliliit ang mga gumaganap na duwende ng show. Naabutan din namin kinukunan ng ilang eksena ng bida ng show na si Heart Evangelista at ng bagong kapusong si Will Devon. First time raw ni Will na gumanap na isang mythical character at isa rin siya sa mga leading men ni Heart sa storya. My character's name is Elvin. Ano siya, isang warrior na duwende and parang may interest siya kay Princess Dwarfina. Sa Duende World, as you can see. Ang ganda naman dito eh. So, first time in a fantasy teleserye. So, sobrang natutuwa ako kaya nandito ako for. Pia, at this point, makakasama na natin si Dwarfina herself, Miss Heart Evangelista. Hi! Hello everybody! Hello everybody! Chika Minute! Hello! Barry, Ate Lynette! Hi, Heart! Pia, may mga itatanong ka kayata kay Heart?
Yes, Heart. Bukod sa nakikita naman namin na napaka-elaborate ng set ng Dwarfina. Pero bukod doon, bakit hindi dapat palampasin ng mga kapuso ang iyong bagong programa? Nako, ang cute talaga ng show namin, Dwarfina. Kaya dapat hindi nyo palampasin yan. Dahil syempre, pagkatapos ng lahat ng mga nagaganap sa mundo, pagkatapos natin manood ng 24 oras, magiging masaya naman tayo sa story ng Dwarfina. Kaya ngayon po, mag-uumpisa ang kasayahan, ang kilig, ang adventure ni Dwarfina. Kaya sana po makapanood kayo mamayang pagkatapos po ng 24 oras. Heart, parang inchestol ka lang yata dito sa bago mong programa, no? Gaano ka-challenging na ganun kaliit ka dapat dun sa program mo? Hindi siya ganun ka-challenging dahil sa totoong buhay, nakaka-relate ako ng kahit pa paano dahil maliit din ako sa totoong buhay. Madaming mga taong mas malakas sa akin. So, masaya. Mahirap ng konti dahil pag Kuroma, ang bawat lakad ng tao ay talagang ilang hakbang yun para sa akin. Kaya para ako nag-exercise pag nagtitaping. Pero para akong bata, nag-i-enjoy ako, naglalaro ako dito sa set. Kaya naman pala lalo kang sumisexy, Heart, Na-exercise ka. Maraming salamat, Heart, at maraming salamat din kay Aubrey Carampel. At yan po mga buwan naman ng chika for this week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni na Mike Enriquez, Jiggy Manica at Pia Guanyo. Ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.